Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako pala si Josh. For today's video, sa mga nahihirapang makuha ang kanilang payout or nagkaroon ng problem ba ang iyong payout, nagkaroon ng delay or on process or even failed, no? Baka itong video na to is makatulong sa iyo. Tapusin mo hanggang dulo dahil meron tayo isa ditong case na nag-guide natin at the end of how many months no, na kanyang pag-appeal at pag-follow up kay Meta ay pumasok na ang kanyang sahod. So, eto, di na natin papatagalin, ano? Kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous video regarding dito, panoorin nyo sa susunod na video na to, guys. Eto, guys, is 6,848 pesos. US dollar, guys. US dollar yan. 6,848 times natin sa 56. 383,000. So guys, ang laki, 'di ba? So ang tanong, ilang buwan 'to? Matagal 'to, guys, no. Actually nasa 4 to 5 months 'to na hindi nakuha. And aware naman tayo no kapag po 3 months or 6 months na hindi na verify ang ating identity kay Facebook dahil nagkaroon tayo ng unusual activities, pwedeng ma-forfeit yung ating sahod. Medyo nakakakabayan, but yun nga, itong video na 'to is para sa atin talaga. Unang-una dapat nating gawin is i-verify ang ating identity. Unang-una, paano natin mabe-verify? May tatlong way po niyan. Number 1, syempre yung pangalan dapat natin sa personal account or yung mismong makaka-receive ng payout dapat tugma dun sa personal account po kay Facebook. And kung page naman yan, okay lang yon. Pero at the end of the day, dapat talaga yung pangalan na nagmamay-ari sa page is totoong pangalan. Dapat kayo po yung nakapangalan doon. Kung ano yung nakapangalan sa inyong payout or pagmamay-ari nyo yung page, dapat yun po yung pangalan nyo sa personal account. Kasi magtutugma yun. Kailangan nyo kasi mag-send ng supporting documents. Like for example, passport, driver's license, national ID, at iba pang supporting documents. So, hindi rin kayo makakapag-verify ng inyong personal account kung hindi po tugma yung pangalan. I don't know kung meron ng case na iba yung pangalan or di ba merong one name na profile account lang, isa lang yung pangalan. Kumbaga first name lang, pero na-verified. But again guys, no, mas suggested ko na i-full name nyo kasi yun yung makikita sa mga documents. So pwede kayong magpasa ng passport. I suggest kung magpapasa kayo ng ID, passport. And then driver's license, yung hindi expired. So, yan yung mga mabilis ma-approve ni Facebook. So, based on my experience. And pangalawa, meron po yung settings sa inyong account na kailangan nyo i-verify. So, meron din tayong full guide niyan, no, na kailangan nyong ipasa yung ID, no, na nagpapatunay na kayo po ay resident sa country na yon. And then, marami pang factor, no, na bakit hindi nasasahod. Yung business type sa Facebook, dapat po naka-individual. Huwag po nating ilagay yung non-profit tsaka business type. Kasi maraming documents yan. Yung non-profit may nakita ko, until now, hindi pa rin nakukuha yung sahod niya kasi ang hirap baguhin nung kanyang business type sa kanyang payout setting. So, yun, isang reason yun. And meron kayong merong mga activities na natitrace si Facebook sa inyong account. Like for example, palipat-lipat tayo ng country, no, kung nasa US kayo tapos uwi kayo ng Philippines, nagkakaroon ng problem sa sa payout setting. So now-hold yung payout. And then dito naman ang ginawa dito is una in-appeal, no, na yung payout is nag-failed and kahit tama naman yung bank account is failed pa din siya. And then, nag-follow up ako, nag-submit tayo ng mga supporting documents and yung mga payout account na hindi pa pumapasok within many months, dinagdag natin yun sa appeal. So, yun. Nagulat kami, bigla na lang nag-on processing na siya. Ibig sabihin, malaki na yung chance na to kung papasok na siya sa bangko. So, eto na yung status niya. So, nung May, June, July, di ba ang tagal? Nung May is na failed. May, June, July, August. So, 3 months bago siya
naging successful. So ano to, series of appealing to, hindi lang siya isang appeal guys. Kailangan natin i-follow up. So nung September 4, tsaka siya nag-failed. Usually alam nyo ba guys, no, ang cut-off ni Facebook is every 21st of the month. So ngayon, I suggest kung kayo ay magpapalit ng payout details, first week of the month para hindi kayo abutan ng cut-off. Possible kung nagpalit kayo ng September 21, this coming October na siya. Ganon. So magkakaroon ng delay. Sa next following cut-off date na siya papasok. So iwasan nyo yun guys, no? Kung kayo is magbabago ng details, wag po yung 15 to 20 first of the month para po hindi magkaroon ng delay. So possible by next month yan. Pero hindi ko sinasabi na kung tama naman yung pagkapalit nyo ng payout settings nyo is papasok siya. Kailangan nyo pa rin talagang i-short. Number 1, yung bangko. Dapat talaga alam ng bangko kung saan manggagaling yung incoming payout. So, sa BDO, guys, no, ito is BDO yung nilink namin na bangko niya na nakaka-receive, may transaction. Yun nga lang, guys, hindi pa din siya nakasahod. I don't know kung ano yung naging problem sa transaction sa BDO. Pero yun, nagkaroon ng failed. Ibig sabihin, binalik ni BDO kay Meta or kay Facebook kapag failed yung status. So number 1, ay iniisip ko dyan, baka hindi aware yung bangko na may pumapasok na remittance from Meta. So, i-decline talaga ng bank yun kasi hindi natin din-disclose. And, again, guys, no, nung kumuha ko ng BDO account, tinanong sa akin nung staff doon na saan manggagaling yung incoming remittance or yung pera na papasok sa account. Sinabi ko totoo na siya sa Facebook. So kinuha yung details ko, included yung screenshot ng payout history kay Facebook, and then pati yung aking Facebook account in screenshot, then pinorward. And then, na-approve ako. Mag-open ako ng account. So, I suggest kung kukuha kayo ng mga banks, no, i-disclose nyo sa bank kung saan talaga yan manggagaling. Para aware yung banko, ito is content creator or meron talaga itong remittance from Facebook or YouTube. So, kung mayroon kayong mga platform sa ganon. So, aware yung banko. So, mas mabilis sa kanila na mag-approve ng mga incoming remittance. So, yun. And after po September 4, pumasok yan sa bangko. Ayan. So eto na siya guys. I highly suggest kung kayo po ay mag-open ng account, AUB, guys, tested ko na to. Mula pa nung nag-start tayo kay Facebook, no, na isang newbie as a content creator. Ito na yung kinuha ko na bangko. So dito kapag nag-open kayo ng bank, meron niyang initial na tawag dito, deposit na 10,000 or maintaining. So kailangan niya mag-prepare doon, kailangan niyo din ng supporting documents like ID, proof of residence. So kailangan niyo nun. And then guys, good news nung August 29. So possible ang expected is August katapusan to September 4. So, yun. So, nagulat kami, August 29, pumasok siya. So, eto siya guys. 385. So, sa computation natin is tama naman. 383, no? Dito is 385. So, nagpa-fluctuate. Iyan, medyo mataas yung dollar compared to peso o peso compared to dollar. Kaya, ang expected is 380. So, yun. So, tugma naman. So, eto yung pumasok sa AUB bank niya. So, yun guys, no? Sa mga nawawala ng pag-asa, huwag yung mawala ng pag-asa, dapat talaga proper appeal. And syempre, iwasan natin yung mga content na makakasira ng ating visibility. Hindi lang visibility, pati yung payout natin, posibleng ma-restrict. Kasi based on August 11 update ni Facebook, lahat ng mga eligible videos lang yung babayaran niya. Ibig sabihin, kung nakita ni Facebook na may mga unoriginal video tayo, mas matagal yung pagproseso, kaya mas matagal nagiging on process. At the same time, meron tayong ginagamit ng mga sound na isa din yan na yung nagpapatagal ng payout natin kasi kino-compute pa yan kung sino yung makakakuha ng tamang revenue. Diba? Meron yan revenue sa artist, sa original content creator.
and yung portion nyo. So, ganun yung iniisip ko. Kasi dahil ko din nakita na account, dami nilang violation sa music, ang dami nilang violation sa partner and content monetization. So, yun yung isang nakikita ko. At the same time, no, dapat tama po yung mga details natin na pinifill out dito kay Facebook, especially sa business type. And then, kung meron naman kayong na-receive na notification na kailangan nyo verify yung identity nyo na maiwasan yung pag-hold or maging tawag dito matagal yung pag-release ng payout nyo, is kailangan nyo talaga mag-submit ng valid and tawag dito valid documents or IDs na hindi expired, malinaw, hindi blurry, di ba? And kung ano yung pangalan nyo dun sa payout, dapat tugma din yung ID nyo dun. So, yun lang guys. Maraming salamat, and kung nakatulong tong video na to, please do share and do subscribe sa ating YouTube channel para sa next video, mano-notify po kayo kaagad. See you again next time. Bye-bye!